Hello po mga mahal na kababayan. Good morning po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga kababayan po natin, maging sa lahat ng kapatid po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong vlog na naman po tayo ngayong Monday, April 14, 2025. Marami na naman ang nagalit sa in-upload po natin doon po sa isang alagad ng Diyos, yung pare, na itinaboy niya, pinaalis niya doon sa church premises, yung nagtitinda ng palaspas, na mismo sila din ang nagtuturo. Siyempre, pag nagtitinda ka ng palaspas, walang ibang relihiyon po na ganun. Hindi naman po magtitinda dyan ang Baptist. Hindi naman po dyan magtitinda ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman po dyan magtitinda ang Muslim. Lalo ang Muslim, hindi po naniniwala dyan. At pati yung mga born again at iba pang mga sektang protestante, hindi po sila naniniwala sa palaspas. Hindi po ba? Kaya nasabi siguro nung nag-vlog doon na miyembro mismo nila. Dahil nga, karelihiyon din po nila yon. So, ibig sabihin, mismo Katoliko po ang gumagawa ng ganun lang. Kasi napakalapit na po kasi ng yung sinasabi nating Semana Santa. Malapit na po yung mamamatay na naman daw yung Diyos. Malapit namang mamatay ang Diyos. Ipapakong muli. Kasi halos every November ba yun? April. Yan, namamatay daw yung Diyos. Si Kristo. Wala tayong magagawa kung ang Diyos nila namamatay. Ayun ang paniniwala po nila. Yan ay iginagalang po natin. Bagaman, sa Biblia, buhay na buhay po ang Kristo. Nasa langit. Nasa langit ang Kristo. Buhay na buhay. Diba? Minsan na siyang namatay at binuhay na mag-uli after 3 days at umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo. At ando na, nakaupo na sa kanang kamay, sa kanan ng Diyos, hindi sa kanang kamay. Sa kanan ng Diyos. Naging kanang kamay tuloy, naging gangster na ang... Diba? Ngayon, yung may nagalit na naman sa iblinag natin dahil fake news daw yun. Yun, fake news, gawa-gawa lang, baka raw paninira lang, katulad ng ginagawa daw ng mga KOGC. Nadamay pati yung KOGC na wala namang, hindi naman dito involved. Baka daw paninira lang sa kanila. Sino ba ang matino ang pag-iisip, mga mahal na kababayan, na magsusuot ka no ng pangpari, yung kulay pula. Kung paninira yun, sino ang maglalakas loob ng ganun? Napapasok ka dun sa simbahan, tapos hindi ka naman pari, magsusuot ka nun, tapos papagalitan mo yung ando na nagtitinda ng palaspas. Mayroon ba kaya ng lakas ng loob na gagawaan nasa ibang relihiyon? Kayo po mismo ang sumagot. Natatawa tayo, pero yun po ang totoo. Walang maglalakas ng loob po na gagawin yun. Talagang pari po yun. Kahit siguro kayo, o halimbawa kayo, pumasok kayo sa, halimbawa ako mismo halimbawa ko yung sarili ko, palang masiraan ko ba ang relihiyong Katoliko? Bibili ako ng sutana ng pari, isusuot ko, tapos pupunta ako, papasok ako doon sa maraming tao, na maraming nagtitinda ng palaspas, tapos papag-alisin ko sila para lang makapag-content. Ay wala pong ganun, walang maglalakas ng loob na ganun. Diba ano ang sabi ng pari? Umalis kayo, amin ito. Kasi nakulitan na raw yung pari. Bakit? Kasi nga,
kapag malapit na talaga ang Semana Santa, karaniwan, marami po talagang nagtitinda ng palaspas mismo sa loob ng simbahan nila, doon sa loob ng simbahan, sa compound, yan sa mga kanto-kanto, sa gilid-gilid, maging sa gate. Marami po talaga yan. Opo, totoo po yan. Kasi dati rin po ako Katoliko. At bumibili din po ako ng dati ng palaspas. Inilalagay ko po sa pinto ng bahay po namin. Para daw kapag may masamang espiritu, hindi makakapasok. Sabi ko nga, kung sa pinto mo inalagay, paano kung dumaan sa bintana? Makakapasok pa rin yun. Diba? Paano kung yung dingding ng bahay mo butas? Doon papasok. O di kaya, butas ang sahig. Doon papasok. O kahit siguro kung totoo na natatakot talaga yung mga masamang espiritu sa palaspas, di ba? Kasi nga nabindisyonan daw ng pari. Ang tawag diyan holy water, di ba? Holy water, banal na tubig. Kasi nga kapag ang tubig daw na panalanginan na, nagiging banal na yun. Kaya nung ipinanalangin ng pari, nabindisyonan, naging makapangyarihan na po ang tubig na yun. Na kapag ka, paniniwala nila ha, kapag ka may masamang espiritong umano sa'yo, yung sumanib sa'yo, ay kayang patalsikin, paalisin ng holy water. Napapaso daw, kahit nga yung mga aswang at vampira, napapaso ng holy water. Di ba? Yun ang paniniwala dati. Kasi dati rin akong Katoliko. Paniniwala po namin yan. At, di ba, pati yung mga rosaryo, pati yung mga malalaking kwintas na may mga bilog-bilog, pinapabindisyonan yan sa pari para kapag may masamang espiritu, iharap mo lang daw yan, takot na yung masamang espiritu sa rosaryo. Kaya nga tingnan nyo, kahit sa mga jeep, pumunta kayo sa mga jeep, pag sumakay kayo, sa unahan ng driver, makakakita po kayo ng mga ganun. Bakit? Dahil daw po yun, kapag nakasabit yan sa sasakyan mo, malalayo ka sa sakuna at aksidente. At di lang yun, napapansin din natin, ilang beses na kasi akong nakasakay ng sasakyan na may ganun. Diba? Pag sumakay ka, bago magpatakbo yung bago niya i-kambyo ng primera ang sasakyan, hahawak muna yan sa, dun sa rosaryo, gaganyanin, inihipo, tapos magsasign of the cross sila, tapos may pahalik-halik sa kamay ng ganito. Diba? Para daw maiwasan yung aksidente at sakuna. Kung totoo yun na naiiwasan ng aksidente at sakuna, edi wala sanang naaaksidente. Kasi karamihan po sa mga sasakyan at bus, mayroon pong ganun. Pero bakit ganun pa rin? Marami pa rin naaaksidente na bus at sasakyan na na may nakasabit na, anong tawag doon? Rosary beads o rosaryo. Kaya yung mga ganong paniniwala, pananampalataya, actually nagiging mabinta po yan nagiging mabinta. Bakit? Nagiging source of income po kasi yan. Bakit? Ang dali-dali naman gumawa pa ng rosaryo tapos magbenta ka ng mga santos. Naalala ko tuloy yung nagbebenta ng santos. Nabintahan din ako yan Iba yung presyo ng maliit, yung medyo malaki. Mayroon yan, small, medium, large, extra large, may double XL pa. Mas malaki pa sa tao, mga mahal na kababayan. Na kapag binili mo ang mga santo o santa na yan, mayroon pong price yan, depende po sa laki. Pero hindi naman po natin sinisira ha. Hindi tayo naninira. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Tapos kapag binili mo, minsan nga sa sala pa lang makikita mo na. Sa bukana pa lang ng bahay, makikita mo na yung napakalaking santo nila. At doon may kandila, may ilaw, diba? Tapos with mga flowers na papalibutan ng mga bulaklak. Na kung titingnan mo, talagang ay sinasamba po nila. At doon po sila lumuluhod sa harapan mismo ng santo po na yon.
So, hindi po natin sinisira kung ano man yung pananampalataya po nila. Ginagalang po natin yun dahil dati rin po kasi ginagawa ko po yun. Opo, ginagawa ko po yun. Kaya, nung makita ko po yung nag-viral na pare, sa Facebook po yun at hindi po ako ang nag-upload nun. Ikaklaro po natin, hindi po ako ang nag-upload po nun. So, kinuha po natin, ini-re-upload po natin. Ang tawag po doon, reuse content. So, para hindi po nakakaintindi na baka sabihin, si Charms TV fake news na naman. Hindi ako po ang nag-upload noon. Rini-upload po natin, ang tawag doon, reuse content. Di po ba? At saka, sa Facebook ko po, sa ibang platforms, media platforms ko po yun nakuha, nag-viral. Facebook ata po yun. So ngayon, kung hindi totoong pari yun, kasi sabi ng iba, hindi raw totoong pari yun. Baka po nagdi-disguise lang para siraan ang simbahan ng Katoliko. Wala pong gagawa ng ganun. Wala pong gagawa ng ganun na ibang relihiyon. Tapos subukan mong gumanon at makita ka ng mga miyembro nila, hindi ka kukuyugin. Di po ba? Siyempre magagalit yung mga miyembro. Isipin nyo nga yung sino yung artista na naalala ko tuloy. Yung artista, pero ano yun, ibang lahi yun. Anong ginawa? Diba? Ang ginawa ay nagsuot ng kasuotan ni Kristo. Tapos parang binastos ata nila yung Panginoong Hesukristo. Na ganun. Tapos kumanta pa ng Our Father ba yung kinanta? Tapos, diba? Binash sila the whole world. At hindi lang sila basta binash. Parang, may tawag dyan yung binastos nila ang Panginoong Hesukristo. May kaso ata yun, di ba? So, walang maglalakas ng loob na ganun ang gawin, na kukunin yung sutana ng pari, bibili ng sutana ng pari, tapos magsisigaw-sigaw doon sa loob ng simbahan. O kahit kung halimbawa naman, kung hindi yun totoo, asa ka nagpanggap yun, pagagalitan yun ng otoridad. Walang gagawa ng ganun kung hindi yun totoo. Kaya maano natin yung nangyaring ganun ay talagang totoo po yun. Wala naman po tayong sinisiraan dito. Wala po. Sinasabi lang natin, sinasagot lang natin yung mga nag-comment na baka daw sinisiraan yung Katoliko. Wala pong gagawa ng paninira. Katotoo lang, walang gagawa na ibang reliyon ng paninira. Hindi naman yung gagawin ng Iglesia ni Cristo. Hindi yun gagawin ng Iglesia ni Cristo dahil mataas pong paggalang po namin sa mga ibang relihiyon. Hindi rin gagawin yun ng Muslim. Ilalo ng Protestante, hindi yung gagawin. Mga Baptist, hindi gagawin yun. Diba? Walang gagawa ng ganun kung hindi po yung totoo. So bagaman, pinakiusapan ng pari, umaga pa lang raw, pinakausapan ng pari na wag nang magtinda doon. Siguro na high blood, siyempre tao lang na high blood din Kahit nga noon dati, ang Panginoong Hesukristo, na high blood din. Dahil yung mga taon dati, anong ginawa sa simbahan? Doon nagbinta ng mga, ginawa talagang palengke yung simbahan. O parang ganito ang nangyari. Parang ganito. Mas matindi pang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon. Kasi nakita niya may nagsusugal, tapos nakita niya may nagbibinta, may nagninegosyo. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Lahat ng mga misa doon, pinagtatadyakan, pinambaliktad. Di ba? Ginanya, no? Pwede mas matindi yun. Kaysa nagawa ng pare. Di ba? Kasi hindi na nga nila iginalang yung simbahan. So kung totoo man yun, at kung totoo man yun, na talagang ginawa yun ng pare, abay, karapatan po yun ng pare. Karapatan yun ng pare. Hindi po yun ikakasira Karapatan yun ng pare na i-bring out niya ang kanyang saloobin, yung galit niya sa tao na hindi nakikinig po sa kanya. O ba? Common lang po yan na nangyayari. Kahit nga tayo, kapag nagalit tayo, sumabog na talaga yung dibdib natin, talaga makakagawa ka ng hindi mo nagagawa sa buong buhay mo. Ano po? So, shout out na lang po doon sa nag-negative comment. Okay lang po yan. Huwag po kayong masasaktan dahil tao tayo. May damdamin nagagalit, natutuwa, diba? Umiibig, nagtatampo.
Iba't ibang, ano po yan, iba't ibang uri ng emotion ng tao. Natural po yan. Kasi nga tao tayo. May isip po tayo. So, kung nakagawa man nun ang pare, di, pagpasensyahan nila. Bakit hindi kasi sila nakinig? Kasalanan din ng miyembro po nila. Yung sinasabi natin ng miyembro dito, yung karelihiyon nila. Ano po? Kasi wala namang magtitinda doon na ibang relihiyon. Siyempre, simbahan nyo ng Katoliko, di siyempre mga Katoliko din ang gagawa nun. Hindi, tamba kayo nakakita ng Katoliko, nagtinda sa Iglesia ni Cristo. Diba? Wala. Saan kayo nakakita ng Iglesia ni Cristo, nagtinda sa simbahan ng mga Muslim, sa mosque nila? Diba? Wala. Kaya, totoo pong nangyari yun. Totoo po yun. Pero yung galit ng pare, ay talagang deserve din na mapagalitan yun eh. Bakit? Kasi nga, ang kukulit. Ang kukulit nila, di ba? Makulit na, nakakagulo doon sa simba. Baka nga nakakagulo. Bakit? Kasi sa halip na diretso agad sa altar para manalangin, ay bibili muna sa kanila. Pero paniniwala naman kasi nila yun, di ba? Kung iisipin, dapat sana hinayaan na lang. Kasi yun din eh, sabi ko nga kanina, malapit ang Semana Santa. So, ang gagawin talaga ng taong mananampalataya at naniniwala sa mga palaspas, talagang bibili po sila ng maraming palaspas. Bakit? Papalibutan nila ang kanilang bahay. Bakit? Ikaw ba naman, napapalibutan ka ng protection? Yung kasi ang paniniwala nila, pinakagwardyan nila yun sa mga masasamang espiritu. Kahit nga ako, di ba? Halimbawa, Katoliko ako, dati, Katoliko tayo. O ngayon, ang ginagawa namin, dinadamihan talaga namin ang palaspas pagbili. Bakit? Halimbawa, kung ang bintana ng bahay ko 10, edi 10 ang bibilihin ko na palaspas. Opo, totoo po yan. At halimbawa naman kung 2 ang pinto, edi +2. O ilan na yun? 12 na, 10 +2. O 10 palaspas. Kung may mga butas-butas pang dingding mo para hindi makapasok doon ang masamang espiritu, lalagyan mo pa rin yun. Pati yung sa bubong. Bakit? Kasi nga naniniwala sila na yung aswang din takot sa palaspas. So, igagalang natin yun. Diba? Pero yung naging actuation ng pari doon, it's a natural, natural reaction na nagalit po siya. Walang masama po sa nagagalit. Totoo po yun, walang masama sa nagagalit. May nakalagay kasi sa Biblia, pwede kang magalit, huwag ka lang magkasala. Pagka ba nagalit ka, nagkasala ka na agad? Hindi po ganun. Si Kristo nga nagalit, pero nagkasala ba? Wala. Sipin mo nga, ang Diyos nga mismo, nagagalit pero hindi nagkakasala, di ba? Nagagalit, pati nga demonyo nagagalit din di ba? Ibig sabihin, yung galit is a natural reaction of emotion yan. Di ba? Emotion yan. Reaction ng emotion natin, damdamin natin. Di ba? Alam nga naman, nakita mo, galit na galit ka, tapos gumingisi-ngisi ka pa. Galit na galit ka, pero tumatawa ka, anong tawag sa'yo dyan? Di ba? Mapagkakamalang kang baliw. Nagalit ka na, tumatawa ka pa. Di ba? Kaya natural lang po yun. Wala po tayong sinisira, ha? Wala. Kaya nga, ang sabi natin sa vlog natin, ano po ang masasabi po ninyo? Kasi ayoko na pong magbigay ng komentong masama. Kasi nga, lahat ng pananampalataya ay ginagalang po natin yun. So, shoutout na lang po sa lahat ng mga tagatinda ng palaspas dyan sa may simbahan po ng Katoliko. Ay iwasan nyo po yan. Kung gusto nyo magtinda, doon po kayo sa labas. Opo. So, pwede naman magtinda sa labas ng simbahan, huwag sa loob ng simbahan, ng premises ng simbahan. At doon mismo, pagpasok pa lang nila, bit-bitan nila yung palaspas. Di ba? Pag maraming palaspas, isipin mo kung 1,000 ang dadalo sa simbahan para sasamba, tapos may maraming palaspas, mauubusan ng holy water si Father. Totoo yan. Baldi-baldi ang gagamitin ng holy water pag nagkaganon. Baka nga drum-drum pa. Natatawa tayo pero totoo po yan. Dito tayo sa katotohanan. Yan ang common at real scenario
na nakikita po natin sa kababayan po natin at sa kaibayo po natin sa pananampalataya. Maging dyan po sa mga sasakyan, mga bus at jeep, makakakita po kayo ng palaspas, rosaryo, yung mga ganon, yung mga simbolo ng pananampalataya ng mga Katoliko, makikita at makikita nyo po yan. Bakit? Kahit nga po dyan sa mga kagamitan nila, sa mga sasakyan nila, idinidisplay po nila yon. Isipin mo nga, may nakita pa akong sasakyan. Sasakyan na, may rosaryo, may altar. May altar sila sa sasakyan. Diyan mismo sa harap, may nakalagay na Santa. Hindi ko alam kung sino yun. Santa at Santo. O, Santo Niño, maliit yon. Santo Niño, hindi po Santo namin. Santo Niño. At saka, Santa. Yung parang ang inaata yon ni Maria. Ang ina ni Maria. Ang ina ni Jesus, si Maria. Tapos nga, may nakalagay pa dyan tatlong, yung si Jose, si Maria, at si Cristo. Tatlo ang nakita ko doon. Di ba? Nakalagay mismo sa sasakyan, mayroong mayroong altar. May mali ba doon? Wala pong mali doon. Kung yun ang pananampalataya po ninyo, walang mali po doon. Kasi yun ang paniniwala po ninyo. O kung niniwala kayo sa mga santo, hindi igagalang po natin yan. Pero kapag ang tatanungin natin ay yung Biblia, ang sagot lang po ng Panginoong Diyos po dyan, kinamumuhian po niya ang gumaganon. Opo. Kinamumuhian ng Diyos ang ganon. Kahit ang pare alam po yan. Nasa 10 utos po yan na may nakalagay po doon huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sapagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. Diba? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Andyan po yan sa 10 Commandments. Alam po nila yon. Kaso nga minsan nababaling na po tayo sa mga santo-santo na sa halip na dirisahan kang manalangin sa Diyos, gumagamit pa tayo ng yung mga santo at santa at doon na tayo haharap, inaalay ng bulaklak at doon po may kandila at doon tayo nananalangin. At minsan nga tinitingnan pa natin di ba? Hinihipo pa natin, ginaganyan pa natin. Bakit? Nababaling na po kasi yung paglilingkod ng iba dyan sa mga imahin na yan kaysa diretso doon sa taas. Ito naman ang sagot ng mga Katoliko dyan. Igalang nyo dahil yun ang paniwala namin. Kung ano yung panalangin namin sa harapan ng mga santo, ipinamamagitan nila yon sa papunta sa Diyos. Kasi nga, kung yun naman talaga ang paniwala nila, wala po tayong magagawa. Kaso sa Biblia po, ang tagapamagitan isa lang po. Walang santo, walang santa. Wala pong ganun. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay ang taong si Kristo Jesus, ang kanyang anak. Nevertheless, maliban pa dyan, other than Him, wala na po. Wala na po. Kaya kung pagbabasihan ng Biblia, abay labag po sa utos ng Diyos po yun. Pero kung yun ang paniwala po nila, iginagalang po natin. So mga kababayan, kayo lang pong bahala. Bahala na po kayo kung ano yung paniwala nyo. Kung makakita kayo ng malaking bao at tambahin nyo, nasa inyo po yan Nakikita kayo ng napakalaking bato tapos ang mukhang tao, bahala kayo kung sasambahin nyo yan. Kasi sa totoo lang, dati, ang mga Pilipino dati, sa history, di ba? Sa history, ang mga Pilipino daw, dati, sumasamba sa mga pagong, sumasamba sa araw, sumasamba sa mga anito, sumasamba sa mga hayop na malalaki. Bago dumating dito sina Magellan at sina Villalobos at ipinangaral nila yung Katolisismo. Totoo po yun. Kasi ang dala talaga na relihiyon ng mga Kastila ay yung Roman Catholic. Di ba? Yun talaga ang dala nila. Galing sa ibang bansa, napunta sa atin. Tapos tayo naman, inadapt po natin yun. Tinanggap natin ang panampalataya nila hanggang yun po ang nakamulatan ng mga sumunod na henerasyon. Na hanggang ngayon, isipin mo nga, dito nga ako nagtataka. Kapag Semana Santa, may mga miyembro ng Katoliko, ang matindi talaga po ang panampalataya. Bilib na bilib po ako
sa pananampalataya po nila. Bilib na bilib po tayo. Kung titingnan mo nga talagang ang pananampalataya nila, masasabi mong walang kapantay. Opo. Paano ko nasabing walang kapantay at matibay at napakataas? Isipin mo. Every, ang tawag doon? Biyernes Santo, nagpapapako sa krus. Kung mahina ang pananampalataya mo, magagawa mo kaya yon? Hindi mo magagawa yon. Kahit ano pang gawin mo, pag mahina ang pananampalataya mo, hindi mo magagawang magpapako sa krus. Gaya ng ginagawa po ng mga kababayan po natin. Kaso nga, ang Biblia salungat din po doon. Yun ang hindi po nalalaman ng mga kababayan po natin. Salungat ang ginagawa po nila sa utos ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos nakalagay dyan sa Gawa 20:28, ingatan mo ang iyong sarili. Diba? Kung iniingatan mo ang sarili mo, papayag ka ba na pakuan ka? Dito, matindi ang panampalatay ng mga Katoliko, mga kababayan po natin Katoliko, lalo pag natapos yung naglalatigo po sa kanila, nagpapalatigo po sila habang pasan-pasan po yung malaking krus. Ang tawag dun sa kanila, pagpipinitensya. Abay, napakatindi po ng panampalataya po ng mga kababayan po natin Katoliko na mga ganun. Napakataas. Bagaman po sa Biblia, ipinagbawal po yun. Yung saktan mo ang sarili mo, ipapako mo sa krus ang sarili mo. Walang utos po kasi ang Diyos na kapag gusto mo talagang maligtas, magpapako ka sa krus at magpasang ka rin ng krus kagaya ni Kristo at magpalatigo ka. So wala pong utos ang Diyos na ganon. Ang utos po ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili. Nakalagay po dyan, ingatan mo ang iyong sarili at ang buong kawan. Ibig sabihin, may pinapaingatan. Ano yung pinapaingatan? Una, yung katawan mo. Kasi ang katawan mo, sabi ng iba naman, ang katawan daw ng tao, yan ang templo ng Diyos. Di po ba? Nilalang ng Diyos yan para alagaan mo, hindi para saktan mo. Pero kung yun talaga, sa palagay nila, paniniwala nila, na ikababanal nila, abay, iginagalang po natin yun. Kaso nga, di naman natin masasabi na tama yung ginagawa po nila. Bakit? Kasi labag na naman po yun sa banal na kasulatan. Ang nakalagay po kasi sa banal na kasulatan, di ba? Sabi nga, ingatan ang sarili. Di ba? Ingatan ang sarili. Huwag mong sasaktan. O ganun po yun, ingatan. O, paano mo maiingatan kung magpapahampas ka, di ba? Magpapapako ka sa krus. Ang mahirap po doon, ang ipinapagawa na sa kanila, yun ang hindi po nila nagagawa. At yung sa isip nila na doon sila mababanal, ay yun ang ginagawa nila. Samantalang napakaliwanag po sa Biblia, paano nga ba mabanal ang tao? Nakalagay po yan sa Biblia na pakabanilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, mga mahal na kababayan, ang nagpapabanal po sa tao, hindi po ang gawa na magpapako, ang gawa na magpapinitensya ka, kundi kung paano mo ginaganap ang utos ng Diyos. Yung katotohanan, pagsunod sa katotohanan. Di ba nakalagay nga, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, nababanal ang tao, hindi po sa mga pinitensya o kung anong bagay, kundi dahil po sa pagsunod sa katotohanan. So hanggang dyan lang po muna ang vlog po natin at masyado na pong mahabang video po natin. Umabot na po tayo ng 30 minutes ng ngaw at kakatabil at kakasalita dito. So shoutout po sa lahat ng mga kapatid po natin at sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Time check po is 6:30 in the morning. Happy Monday po sa inyong lahat at maraming salamat po. At
bago po pala tapusin ko ang video ito, yung mga video po natin mga mahal na kababayan, may mga products po yan na inilalagay po tayo. Mayroon po diyang mga electronics, may mga dresses, may mga shoes, basta may mga gadgets tayo dyan na mga mumura lang pero affordable po at saka maganda ang quality. Kung gusto nyo pong bumili, kasi ano po yan, legit po yan, dyan nyo po yan makikita sa bawat video po natin. Pumili lang po kayo. So, bahala po kayo kasi pera nyo po yan. Bahala kayo kung bumili kayo o kung hindi. Okay, basta ito po ang sasabihin po natin, wala po tayong inaapi, inaapakan, sinisiraan. Dito lang po tayo sa katotohanan. So, once again, maraming salamat at God bless po sa ating lahat and happy Monday po.